Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko Dabawinyo, sa Davao Region, at sa buong Mindanao at sa lahat ng mga Bisaya around the world. Hello, madayaw na hapon sa inyong tanan at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyo, especially po kay, sino ba ito? Kay Miss Waray Waray OFW Talk Show na si Miss Ran Espera Goco. Miguel love shoutout. Sisi, Miguel. Ano ba tawag sa Espanyol noon? Hola? Hula hop. Basta, yun na yun. Buenos dias. Ayun na. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So yung topic natin ngayon, mga lalabs, mga boys, nakakatawang administrasyon ni Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr., no? Grabe. Pinakita talaga nila, no, kung gaano sila tama nga si Percy Lapid, kawalang kwinta na tao at mga walang utang na loob ang pamilyang Marcos. Coming from Percy Lapid na bago nila pinapatay. So may upload up kahapon na yun nga, pinalabas doon, pinarinig ni Percy Lapid yung audio, no, yung voice tape, no, na nagsabi si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kapag may tumakbo nakapangalan niya, hindi niya yun anak dahil matagal nang patay. Di umano, ang anak niyang tunay na Bongbong Marcos. So ibig sabihin impostor, yung Marcos Jr. na pinoto nating presidente ngayon, putang inang yan. Kaya pala ang ugali, alam nyo na. So, balik tayo dito. Kung gaano katotoo, naniniwala na kay Percy Lapid na walang kwinta at walang utang na loob ang pamilyang Marcos dahil sa ginawa ngayon. Dahil sa pagiging talunan ng Marcos family at lalo na itong kanyang pinsan na nasa kongreso na speaker na buwaya. Kailan kaya puputok ang tiyan ni Martin Romualdez sa kakalamon ng pera ng taong bayan? Kaya murkaan ka. No? So ito, yung proposed budget para sa Confidential and Intelligence Fund or funds para sa 2025 national budget. Magugulat kayo dito. Si BP Sara, 0. O ito kung sino yung mga ahensya dito na may mga malalaking budget, although yung iba dito hindi pa nga Nangunguna talaga, of course, yung presidenteng Bangag, Kawatan, at Singhutiro. President Bongbong Marcos, Office of the President, merong 4.5 billion pesos. So, tiba-tiba na naman sila dito sa kanilang, according to Kati Binag sa interview sa kanya nung isang araw, na yung epekto daw ng panay singhot every 30 minutes ay laging pa-concert, inuman, masaya, sayawan. Kaya pala si Kukak, kahit yung kanta ng panahon na ng pagbabago na ka pa, painding-inding talaga si Kukak, no? Nakabatak palang puta. Yung pala epekto ng kanilang mga sinisingot, mga putragis na yan. Tapos, nung tawag dito, time na naghintay sila sa paglapag ng eroplano sa Villemort Air Base ng mga atleta mula Paris, France. Sumasayaw din doon si Kukak, pati sino ba ito? Si Bini, yung kanyang anak, at andon si Simon at saka si Bongbong Marcos. Masaya sila. Yung mga epekto ng kanilang mga binabatak, no? So balik tayo dito. So of course, 4.5 ang budget ng ating pinakamamahal na presidenteng Bangag, no? Dahil mahal lahat bilihin ngayon sa kanyang administrasyon. So, yun. So, pangalawa is Department of National Defense or DND, na kung saan ay ang secretary dito, yung si Giba Chodoro, na talagang sumisip-sip, no, sa puwet ng Amerikano. So,
May 1.8 billion pesos ang kanyang departamento. So pangatlo, National Intelligence Coordinating Agency or NICA, may 991.2 million, so kulang-kulang 1 billion. So mayroon silang mga ganitong budget, tapos sa National Intelligence hindi nila din alam kung saan nagtatago si Quiboloy. Ang ginagawa nila doon, hinaharas nila yung mga taga-QOJC para pag makita ni Quiboloy yon, mahabag siya sa kanyang mga membro, lalabas siya. Hanapin nyo kasi si Quiboloy, either China or nasa Russia. Yan dyan sa QOJC, mga hungang. So, ito pa, apat, Department of Interior and Local Government, DILG. Ni Abalos. Natakot yung isang doon, reporter, nung ginano ni Abalos. So, ganyan, no? Akala mo yung daga na nakakain ng durarat ang puta. Ni Abalos. So, yan, kanya may 906.6 million. Oh, malapit din sa 1 billion. Tiba-tiba na naman si lose, I will lose. Marami na naman siyang makulimbat dito para pandagdag sa kanyang kampanya next year. Tatakbo itong senador para mayroong senador dyan na ano ba tawag dito? Tagapagtakip ng mga illegal na mga mga negosyo. Lalo na sa mga gambling. Ayan. So, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. Panglima, Department of Justice. Uy, bakit konti lang sa Department of Justice, no? 579.4 million. Kasya ka ito sa kabaong ni Boying Remulla. Uy, Bonjeng! Yung departamento mo, dahil di ka nagpapakita, tulog ka kasi ng tulog dyan sa kabaong mong sinaw-sinaw siguro, mamarmol. Mahigit kalahating bilyon, taray. Tapos wala namang ginagawa ang Department of Justice, no? Si Boying, wala. Ang daming krimen. Ngayon lalo na sa mga kabataan nawawala. Pero itong Department of Justice na putang ina kung saan ang sekretary dito naghihingalo na siguro, ay hindi pa pinapaalam sa atin. Boying, kung mamatay ka, sana bukas na. No? Mga buwisit kayo, may ganito pa kayong budget mula sa amin, taxpayers. Lalo na sa aming mga OFW na naghihirap sa iba't ibang panig ng mundo. Para makapagpadala lang. Kami yung may pinakamalaking ambag sa gobyerno ng Pilipinas. Kami pa. Yung halos walang mga magagandang benefits mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kinakamkam ng gobyerno ang mga malalaking nakukuha ng billions of dollars every year yon na pa-remittance ng mga OFWs. Tapos wala pang magandang programa sa amin. Kalain nyo ba? Ilan ang mga kaibigan ko dito na sa Pilipinas, dating OFW sa Qatar, sa Bahrain, sa UAE, sa Saudi, na nag-apply dyan sa programa ng putang inang uwa na yan, na yung libreng scholarship. Wala. Nga dito sa Kuwait. 3 sa kaibigan ko dito na in-apply nila yung scholarship ng kanilang anak. Wala. So hanggang drama lang na may mga programa ang gobyerno sa mga OFWs. So, tingnan ninyo ha. Malapit na election next year. Gamit ang OFW. Babantayan natin yan mga OFWs, mga kababayan ko. Maging matalino po tayo. Dahil lagi na lang tayo ginagamit tuwing eleksyon ng mga putang ilang mga politiko sa Pilipinas. Pag natulungan sila, hindi na tayo naaalala. Biglang nagka-amnesia ang mga putang ina. Kaya mapagmatsyag tayo. So, ito, department. So, yung the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, may kalahating bilyon, no, na kanilang budget sa intelligence and confidential funds. Hoy, PDEA, mga putragis kayo dyan,
Sino-sino yung mga kasama ninyong naghahati-hati doon sa kulang-kulang 2 toneladang nasabat kunwari ninyo na droga, na proud pa si Bongbong Marcos, yung 13.3 billion? Sino-sino ba kayong naghahati dyan? Ang tanong dyan ngayon, kinokonsumo ba ninyo o binibinta din nyo sa market, sa sa mga adik? Kaya wala na eh. At saan na yung si Absalon? Yung si Michael Sarate? Nakauwi, pinabalik na ba ni Abalos doon sa Amerika? O ano pa, banjing-banjing sa Pilipinas? Malaya. Mga putragis na to. Department of Transportation, 405 million. National Security Council, uy, kunti lang sa kanila, 250 million. Department of Social, DSWD, 18 million. Sa bagay, bakit konti lang sa DSWD? Wala na naman silang Bakit malaki, kung tutuusin, malaki na nga ito 18 million. Wala namang bobombad dyan sa DSWD. Si Martin Romualdez lang ginagamit ang DSWD, yung ayuda, para pamigay doon sa mga lugar na pinupuntahan na tapos ipagyabang. Tingog party list. Romualdez Rice. Pero DSWD yun. Ay, boyset. Ito pa, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Really? Meron kayo nito? Itong departamento na to, na may 60 million pesos budget for intelligence and confidential funds. Office of the Presidential Advisor and Peace, Reconciliation, and Unity. Sinong sekretary dito? Sino yung putang inang sekretary dito? Bakit hindi niya maayos-ayos yung ginawa ngayong kababoyan ni Bongbong Marcos sa aming syudad sa Davao City? Kung peace pala kayo, reconciliation and unity, putang ina ninyo anong ginawa ninyo sa lugar namin na pagkaayos-ayos doon. At mayroon pang video hindi ko pa na vlog yun. Nagawa ng reaction yung pambababoy doon ng mga preso siguro yun or mga NPA na mga police dyan na inupo na dinamitan lang ng SWAT at police nang haharas doon sa mga MNLF na gusto nilang dahil utos daw sa taas. Sino bang taas? Nahulog sana yung nasa taas na yun at mabagok at mamatay ang ulo kung sinong nag-utos yun sa taas. Tanggalan daw ng uniform. Huwag daw mag-uniform ang mga MNLF. Wow. Ay, nako. So, yun yung may peace and unity. Reconciliation. Mahiya-hiya kayo, oy. Bongbong Marcos. May opisina ka pa ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Lus-lus mo. May 60 million. So, ano yung gagawin lang din yun? Ang panglamon. Madurog sana yung mga laman loob ninyo, mga lalamunan ninyo, mga buwisit kayo. So, ito, Anti-Money Laundering Council, AMLAC, 7.5 million pesos. Oy, AMLAC, ito lang yung budget ninyo, tapos utusan kayo na i-freeze yung mga bank accounts at lahat ng assets ni Pastor Quiboloy. Baka pwede kayong bigyan, isampalin ng KOJC ng 7.5 million dito. Pwede pa nila itong doblehin. Huwag kayong sumunod sa utos ng bangag na presidente dyan. Sana nga, mabaliw yun at tatalon dyan sa Pasig River. So, ito, Games and Amusement Board or GAB. Konti, 4 million. Pero dito tayo, natatawa na, napapailing na ewan, Office of the Vice President, 0 peso. Dito makikita talaga kung gaano katalunan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. 0 ang confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President dahil siguro itong potang ina na convicted for
child abuser dyan na si Franz Castro na nagbitay-bitay sa itlog ni Romualdez na hanggang ngayon hindi pa hinuhuli ang potragis na yan. Ito siguro sila yung mga nagsusulsol na i-zero ang confidentials and intelligence funds ni VP Sara for next year 2025 dahil takot sila na malaman yung mga activities nila na ginagawa ngayong massive recruitment mula elementary hanggang college ng mga kabataan. Nagpapalakas ngayon ang mga makakaliwang grupo habang nakakapit pa sila sa itlog ni Martin Romualdez. Nakasabwat si Liza at saka si Marcos of course Jr. Yung impostor di umano na presidenteng binoto natin dahil patay na daw. According doon sa voice record na yun yung totoong Bongbong Marcos. Kaya malakas ngayon ang loob ng mga makakaliwang grupong komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Kaya siguro sabi ng mga makakaliwang grupo, i-zero niyo si Sara. Yung kanyang confidentials and intelligence funds para hindi makagalaw. Nakakahiya kayo. Dati, yung administrasyon ni Bongbong Marcos sinusuka ng mga ito. Putang ina, nagsama ang mga potragis ngayon. Nakakadiri. Mas madumi pa kayo sa burak do sa Puso Negro. Itong Marcos itong pamilyang Marcos. Ulitin ko. Nakakahiya kayo, nakakadiri. Tama si Percy Lapid kaya pinapatay. Walang hiyaan ng mga Marcos. At walang utang na loob. Sagad hanggang impyerno.